10 ng propesyonal na hinete ang sumubok ngunit lahat sila ay nabigo. Sino kaya ang makakapagpaamo sa kabayong ito na tila bagyo sa baksik habang pinagtatawanan siya kinuhangang nga tagapamahala ng karerahan ang isang baguhang babay mula sa Pilipinas at hinamon siya. Ikaw ang sumubok. Tutal wala namang mangyayari. Gagawin ko po. Bigyan ninyo akong 7 araw. At ganun na nga. Ang Pilipinang, tagapangalaga ng kabayo na kilala bilang stable hen, ay nagsimulang makasama ang kabayong maylap. At isang himala ang naganap. Sa loop lamang ng 5 araw ang kabayo ay kumain ng karot mula sa kanyang kamay. At sa ika-7 araw isang karera ang magaganap sa pagitan niya at ng numero 1 hinete sa Amerika na dating nang iinsulto sa kanya at sa kabayo. Is greater than, nagsimulang mamutla ang mga mukha ng mga nanood. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Isabela Reyes, Tunong Gampana, Sunset Valley Racetrack sa Texas. Gayang pangalan nito maganda ang paglubok nga araw sa lugar na ito isa sa mga pinakatanyak na karerahan sa Timog nga Amerika. Alas 4 ngang madaling araw bago paman sumikat ang araw isang ilaw ang bumukas sa kwadra. Si Isabela Reyes 27 taong gulang. Kinuha niya ang walis at tahimik na sinimulang linisin ang kwadra. 3 buwan na ang nakalipas. Mula nang magsimula siyang magtrabaho dito bilang isang stable hand. At si Isabela ang kaisa-isang taga-silangang Asya. At isa pa siya ay babay. Noong una may mamaw sisang tingin ngunit dinaktagal para na siyang hindi nakikita. Ngunit hindi ito ininda ni Isabela. O mas tamang sabihing nagpanggap. Siyang hindi ito ininda. Naniniwala siyang kung gagawin lang niya ang kanyang trabaho balang araw ay kikilalanin din siya. Ngunit iba ang araw na ito. Bandang alas 8 ang umaga nagkaroon ang kaguluhan sa karerahan. Ang paboritong kabayo ngang nangungunang hinete na si Brett McLean ay nagpakita ang masamang kondisyon. Si Brett 32 taong gulang, may buhok na kulay ginto at asul na mga mata ay ang bituin ng karerahan. Isa siya sa mga nangungunang hinete sa buong Amerika at labis niyang ipinagmamalaki ang kanyang galing, ngunit ang kanyang kabayo ay kakaiba ngayon. Mas mainit ang ulo nito kaysa dati at hindi makapag-focus sa pagsasanay. Nagalit si Brett at kinuha ang kanyang latigo. Nang makita ito ni Isabela, kumabog ang kanyang dibdib. Kapag ginawa niya, iyon mas lalo lang may stress ang kabayo. Pagkatapos ng sandaling pag-alinlangan naglakas loob si Isabela, binuksan niya ang pintong kwadra at dahan-dahang lumapit. Sir, Jockey, lumingon si Brett. Halata sa mukha niya ang pagkainis. Inayos ni Isabela ang kanyang boses at nagsalita. Ang kabayo ninyo po ay hindi maganda ang kondisyon dahil sa stress. Kung bibigyan ninyo siyang kaunting pahinga. Sa sandaling iyon humalahak si Brett. Ano punong pangungutya ang kanyang boses. Anong alam ngang isang batang galing sa bansang puro kalabaw lang ang inaalagaan tungkol sa mga kabayong pangkarera nagtawanan ang mga ibang hinete sa paligid. May isang nagsabi tama, iba ang baka sa kabayo at may bumulong pa ang yabang naman ng baguhan na to. Namula ang mukha ni Isabela. Hindi niya alam kung dahil sa galit o sa hiya. Yumuko na lang siya at lumabas ng kwadra. Tiningnan ni Brett ang papalayong. Si Isabela at muling ngumisi. Kayo kung kayo ang nasa lugar niya. Ano ang mararamdaman ninyo sa isang banyagang lugar ang payo? Na ibinigay mo ng may mabuting hangarin ay ganito ang naging sukli. Umupo si Isabela sa isang sulok na kwadra. Parang gusto niyang maiyak, ngunit pinigilan niya. Alam niyang kapag umiyak siya talo siya. Lumapit ang kapwa niyang stable hand na si Emily. Siya ay 25 taong gulang may mahabang kayumangging buhok na nakaponytail
at kasabayan ni Isabela na pumasok sa trabaho. Ganyan talaga yon. Huwag mo nang pansinin. Umiling si Isabela. Okay lang ako. Sanay na ako. Hindi dapat masanay sa ganyan malungkot na ngumiti si Emily. Nung una, nailang siya kay Isabela, pero habang tumatagal ang kanilang pagsasama nakita niya kung gaano kasipak at kung gaano kamahal ni Isabela ang mga kabayo. Kaya ngayon siya na ang nag-iisang kaibigan ni Isabela. Pero alam mo ba bumulong si Emily? May nakita akong kakaiba kagabi. Si Brad palihim niyang dinala ang kabayo niya kung saan. Pagsapit ng hapon isa pang sismis ang kumalat sa karerahan. Nag-usap daw ang chairman ng operations na si Jeff Collins at si Brad. Si Jeff 55 taong gulang mataba at may suot na gintong relo ang tunay na may kapangyarihan sa karerahan. Nakita siyang nakikipag-usap at tumatawa kasama si Brad. Kailangan nating turuan ng leksyon ang babaeng Asyano na yon, sabi ni Brad. Ngumisi si Jeff. May maganda akong ideya. Kinabukasan gaya ng dati alas 4 ngang madaling araw, ay pumunta si Isabela sa kwadra. Ngunit may kakaiba. Sa harap ngang kwadra nandun sina Brad, Jeff at ilang nga hinete. Ayan na pala ang horse expert natin, sarkastikong sabi ni Brad. Lumapit si Jeff. Isabela, may espesyal kaming mission para sayo. Mayroon kaming isang problemang kabayo dito sa karerahan, si Storm Chaser. Narinig na ni Isabela ang pangalang iyon. Ang kabayong maylap na sinubukan ng 10 hinete ngunit lahat ay nabigo. Ikaw ang magpaamo sa kanya, sabat ni Brad. Sabi mo kahapon magaling ka sa mga kabayong pangkarera. Patunayan mo. Napalunok si Isabela. Tumingin si Jeff sa kanyang relo at nagsalita. 1 linggo. Kung hindi mo siya, mapamo sa loop ng 1 linggo ayon sa patakaran euthanize namin siya. Ano po ang mga problemang kabayo ay perwisyo sa negosyo. Nabigyan na namin siya nga sapat na pagkakataon. Walang pakialam na, sabi ni Jeff. Maya-maya may nagsalita sa likuran. Isabela, pwede kang tumanggi. Si Marcus Johnson ang horse trainer. Isang 41 taong gulang na African-American siya ang kumuha kay Isabela sa trabaho. Masyado namang malupit yan. Malupit, binibigyan lang namin siya nga pakakataon, kampanteng sagot ni Jeff. Tumingin si Marcus kay Isabela. Isabela, hindi mo kailangang gawin to. Tumanggi ka. Ngunit umiling si Isabela. Tumingin siya sa loop ng kwadra. Sa dilim, nakatiti sa kanya si Storm Chaser. Matalas at punong pag-ingat ang nga mata nito. Ngunit nakita ni Isabela sa nga matang iyon ang isang bagay na iba pa. Takot, kalungkutan ang nga matang isang nilalang na pinabayaan. Gagawin ko po, nagulat si Marcus. Ano gagawin ko po? Sa loob ng 1 linggo paamuin ko si Storm Chaser. Nagkatinginan sina Brett at Jeff at ngumisi. Sige, simulan mo na. Asahan namin yan. Umalis sila na iwan ng mga mapanliba na tawa. Si Storm Chaser, isang kabayong may itim na balahibo at markang kidlat, ay tunay na parang isang bagyo. Nang humabang si Isabela, sinipa ni Storm Chaser ang bakot. Kabum, umalingaw-ngaw ang malakas na tunog sa kwadra. Okay lang. Hindi kita sasaktan. Pero parang walang narinig si Storm Chaser. Nang muling lumapit si Isabela, sumipa naman ito. Whoosh, dumaan ang hangin sa mukha ni Isabela. Kung tinamaan siya, malaking pinsala sana ang inabot niya. Ganun natapos ang unang araw. Hindi man lang siya nakalapit. Habang papalabas ng kwadra, pinapanot ni Brett ang likod ni Isabela. Ano bang magagawa ng isang babaeng Pilipina, bukas ganyan pa rin yan? Ngumiti ang kapwa niya hinata at sumagot. Susukurin yan bago matapos ang 1 linggo. Pinuntahan ni Isabela si Marcus. Marcus, pwede ko po bang malaman ang nakaraan ni Storm Chaser? Bumuntong hininga si Marcus. Minaltrato siya, NG, dati niyang mayari. Sobrang pagsasanay latigo. At minsan ginugutom pa. Diyos ko.
Kaya sukdulan ang pag-ingat niya sa tao. Lalo na sa mga may hawak na kahit ano hindi niya talaga pinalalapit. Nasaktan ang puso ni Isabela. Kung ganun natural lang o na maging ganyan siya. Pero dati mabait daw siyang kabayo. Medyo sensitibo lang at may sariling isip dagdag ni Marcus. Nung gabing iyon hindi makatulog si Isabela. Puno ang isip niya nga iniisip tungkol kay Stormchaser. Paano niya bubuksan ang puso ng kabayong iyon bigla may naalala siya. Nung bata pa siya kapag bumibisita siya sa kanyang lolo. Sa probinsya may isang kalabaw. Sa kulungan nito, inaalagaan ng kanyang lolo. Ang kalabaw na iyon ng buong pagmamahal. Nagtanong ang batang, si Isabela lolo, bakit niyo po? Kinakausap ang kalabaw. Ngumiti ang lolo niya. Apo tao rin ang hayop? Respetuhin mo sila at tutugon sila sayo. At habang hinihimas ang kalabaw, sinabing lolo niya, huwag kang padalos-dalos sa paglapit. Kailangan ikaw muna ang magbukas ng iyong puso? Napamulat si Isabela. Oo nga, masyado akong nakmamadali. Para mabuksan ang puso ni Stormchaser kailangan ko munang buksan ang sarili kong puso. Nagpasya si Isabela na baguhin ang kanyang diskarte. Ikalawang araw madaling araw pumunta si Isabela sa kuwadra. Ngunit ngayon wala siyang dalang kahit ano. Walang karot, walang suklay, walang tali. Isang kumot lang ang dala niya. Nag-ingat si Stormchaser at umatras. Pero hindi lumapit si Isabela. Sa halip, sa isang sulok ng katabing kuwadra, naglatak siya ng kumot at umupo. Nasa isang lugar sila ni Stormchaser, pero may sapat na distansya. Tiningnan ni Stormchaser si Isabela na tila nagtataka. Kumuha si Isabela ng libro at naksimulang makbasa. Hindi siya lumapit sa kabayo. Hindi niya tiningnan ang kabayo. Nandun lang siya sa tabi. Lumipas ang 1 oras, 2 oras. Nananatiling mapagbantay si Stormchaser pero hindi na ito sumisipa. Pagsapit ng tanghalian kumuha si Isabela ng sandwich at kumain. Lumingon si Stormchaser at tiningnan si Isabela. Nakunwari si Isabela na hindi niya napansin. Dahan-dahan at tahimik lang siyang kumain. Lumubok ang araw at gumabi. Hindi umalis si Isabela sa kuwadra. Nagtalukbong siya ang kumot at doon na natulog. Dumating si Emily na nag-alala. Isabela, okay ka lang, mahihirapan kang matulog diyan. Okay lang. Gusto kong ipakita kay Stormchaser na hindi ko siya iwan. Nagdala si Emily ngang isa pang kumot. Kung nilalamig ka gamitin mo to, huwag mong pilitin ang sarili mo. Nagpasalamat si Isabela sa pamamagitan ng isang tingin. Lumalim ang gabi, tahimik ang kuwadra. Paminsan-minsan naririnig ang pagpadyak ni Stormchaser. Sa ilalim ng kumot nag-isip si Isabela. Nung una akong dumating dito ganito rin ako. Mangga di kilalang tao, di kilalang wika, di kilalang lugar. Parang walang nakakaintindi sa akin. Kaya mas lalo akong umurong at naging mapagbantay. Ganun din kaya si Stormchaser pinabayaan nasaktan at ngayon ay hindi na nagtitiwala kaninuman mahinang bumulong si Isabela. Okay lang, hindi kita pababayaan. Itinayo ni Stormchaser ang kanyang tainga. Ikatlong araw umaga nagising si Isabela sa parehong lugar. Masakit ang buong katawan niya pero hindi niya ininda. Nasa sulok pa rin si Stormchaser. Pero parang medyo lumapit na ito kumpara kahapon. Muling binuklat ni Isabela ang kanyang libro. Wala siyang sinabi. Nandun lang siya sa tabi. Dumating ang tanghalian. Kumuha si Isabela ngang karot mula sa kanyang bag. Pero hindi niya ibinigay kay Stormchaser. Sa halip siya ang kumain. Crunch-crunch. Umalingaw-ngaw ang tunog sa kuwadra. Lumingon si Stormchaser. Mukhang interesado. Kumuha pa. Nga isang karot si Isabela. Dahan-dahan niya. Itong inilagay sa sahig at umatras. Matagal na nagalinlangan si Stormchaser. Naghintay si Isabela. Hindi siya nagmadali.
Nagbasa lang siya ng libro habang napapalipas ng oras. Pagkalipas ng halos 1 oras, dahan-dahang lumapit si Storm Chaser. 1 hakbang, 2 hakbang. At kinuha ang karot. Hindi inalis ni Isabela ang tingin sa libro, hindi siya gumalaw, para hindi magulat si Storm Chaser. Kinain ng kabayo ang karot at bumalik sa sulok. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Isang maliit na senyales, pero sapat na. Nong gabing iyon dumating si Marcus. Isabela, kumusta, may pagungnat pa? Kaunti po. Ngayon lang siya kumain ng karot na inilagay ko, nagulat si Marcus. Talaga agad opo, pero malayo pa po, hanggang sa tanggapin na niya mismo mula sa kamay ko. Tinapik ni Marcus ang balika ni Isabela. Ang galing mo talaga. Yung ibang mahinete sumuko na sa 3 araw pa lang. Hindi po ako pwedeng sumuko. Kailangan kong protektahan si Storm Chaser. Tumango si Marcus. Sa batang Pilipinang ito nakita niya ang kanyang sarili nong kabataan niya. Puro determinado at may tunay na pagmamahal. Isabela, pwede ba akong magtanong kung ano ka sa Pilipinas? Sandaling nag-alinlangan si Isabela. Isa lang po akong ordinaryong stable hen, parang hindi ka ordinaryo. Ngumiti si Marcus. Mayroon kang kakaiba. Iba ang paraan mo ang pagtrato sa mga kabayo. Nahihiyang ngumiti si Isabela. Natutunan ko po sa lolo ko. Sabi niya tao rin daw ang mga hayop. Respetuhin mo sila at tutugon sila sayo. Ang galing naman lolo mo. Opo? Siya po ang guro ko. 4 na araw, madaling araw, mas malapit na umupo si Isabela. Naingat si Storm Chaser pero hindi na ito sumipa. Kumuhang karot si Isabela. Ngunit ngayon hindi niya ito inilagay sa sahig. Hinawakan niya ito at iniabot ang kanyang braso. Natigilan si Storm Chaser. Naghintay si Isabela. 1 oras, 2 oras. Nangangalay at masakit na ang kanyang braso, pero hindi niya ito ibinaba. Tiningnan ni Storm Chaser si Isabela. Unti-anting nagbabago ang tingin nito. Mula sa pag-ingat, naging kuryosidad. Mula sa takot, naging tiwala. Pakalipas ng 3 oras, dahan-dahang lumapit si Storm Chaser. 1 hakbang, 2 hakbang, 3 hakbang. At inilapit ang kanyang ilong sa kamay ni Isabela. Inamoy niya ito. Pinigil ni Isabela ang kanyang hininga. Binuksan ni Storm Chaser ang kanyang bibig at kinagat ang karot mismo sa kamay ni Isabela. Sa sandaling iyon tumulo ang luha sa mata ni Isabela. Luha nga kagalakan. Ang galing mo. Ang galing-galing mo, mahinang bulong ni Isabela. Habang kinakain ang karot, tiningnan ni Storm Chaser si Isabela. Wala nang takot sa mga mata nito. Sa halip may ibang damdamin. Tiwala, koneksyon. Dahan-dahang iniabot ni Isabela ang kanyang kamay at hinimas ang lik ni Storm Chaser. Hindi tumakbo ang kabayo. Sa halip yumuko ito at tinanggap ang haplos ni Isabela. Ikaw rin, parang ako, pakiramdam mo pinabayaan ka, no, bulong ni Isabela. Okay lang, hinding-hindi kita pababayaan. Parang tumango si Storm Chaser. Nung hapong iyon dumaan si Brett sa harap ng kuwadra. Nakita niya si Isabela at si Storm Chaser na makasama. Kinakain ng kabayo ang karot mula sa kamay ni Isabela. Nasalubong ang kilay ni Brett. Impossible. Bumulong siya na hindi makapaniwala. Nagtanong ang kasama niyang hinete, ano yon, ahwala. Umiling si Brett at umalis, pero sa kanyang isip lumalaki ang isang alalahanin. Huwag mong sabihing nagtagumpay talaga ang Pilipinang yon na paamuin si Storm Chaser. Kung ganun, anong mangyayari sa pride ko? Kinuyom ni Brett ang kanyang kamao. 5 araw, madaling araw, mas maagang nagising si Isabela. Mahalaga ang araw na ito. Ang araw na sasakay siya sa likod ni Storm Chaser. Pagpasok niya sa kwadra, masayang suminghot si Storm Chaser. Ibang-iba na ito
kumpara kahapon. Ngumiti si Isabela at inabutan ito ang karot. Walang alinlangan itong tinanggap. Ngayon pwede ba akong sumakay? Sa likod mo maingat na tanong ni Isabela. Siyempre hindi makakasagot si Storm Chaser, pero kinakausap ito ni Isabela na parang tao. Sabing lolo niya naiintindihan din nga hayop ang pusong tao. Dahan-dahang inilagay ni Isabela ang kanyang kamay sa tagiliran ni Storm Chaser. Kinabahan ang kabayo pero hindi ito tumakbo. Dahan-dahang iginalaw ni Isabela ang kanyang kamay at hinimas ang likod nito. Okay lang. Dahan-dahan lang tayo. Ang makalamnan ni Storm Chaser ay nanigas sandali pagkatapos ay unti-unting lumuwag. Huminga ng malalim si Isabela at itinaas ang kanyang paa. Inilagay niya ang isang paa sa estribo at bahagyang itinaas ang kanyang katawan. Nagpadiyak si Storm Chaser, nagpapakita ng kaba. Okay lang. Ako to. Si Isabela. Mahinang bumulong si Isabela habang dahan-dahang itinaas ang kanyang katawan. At sa wakas nakasakay na siya sa likod ni Storm Chaser. Buwang-buo. Kinabahan. Ang kabayo. Sandali. Pero kumalma rin. Ang haplos ang boses ang puso ni Isabela. Naramdaman kaya niya. Dahan-dahang nagsimulang maglakat si Storm Chaser sa loop ng kwadra. Hindi mapigilan ni Isabela ang kanyang maluha. Nagawa ko. Nagawa ko talaga. Nakasakay ako sa kabayong ito na walang sinumang nakagawa. Sa sandaling iyon biglang bumukas ang pinto ng kwadra. Nakatayo doon si Brett. Hindi makapaniwala ang itsura ng kanyang mukha. Paano? Lumitaw din si Jeff mula sa likuran. Ano to nakasakay, katalaga bumaba si Isabela mula sa likod ni Storm Chaser. At mahinahong nagsalita. Nakita niyo na po. Okay na si Storm Chaser. Wala na pong dahilan para euthanize siya. Walang masabi si Brad. Pinanlitan ni Jeff ng mata si Isabela. Sige, kinikilala ko. Nagawa mo nga. Pero ang kanyang boses ay walang tunay na papuri. Sa halip, tila may kinakalkulasya. Nagsalita si Brett, kung ganun ang totoong laban na lang ang natitira. Totoong laban o, ang paglalakat kahit sino kayang gawin yan. Pero, iba ang karera. Isang mapanlibak na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Brad. Kaya mo bang manalo sa isang tunay? Nakarera sandaling nag-alinlangan si Isabela. Hindi niya masagot. Karera hindi. Niya naisip iyon. Ang layunin lang niya ay iligtas si Storm Chaser mula sa euthanasia. Nakita ni Brad ang reaksyon ni Isabela at ngumisi hanggang diyan ka lang pala. Natatakot ka, no hindi ako natatakot. Kung ganun ano wala, kang tiwala sa sarili mo, naging matalas ang boses ni Brad. Kung isa ka talagang magaling na stable hand, dapat kaya mong isabak ang kabayong yan sa karera. Kung hindi alagang hayop lang ang level niyan. Kinagat ni Isabela ang kanyang labi. Alagang hayop higit pa diyan si Storm Chaser. Pag-isipan mo, sa susunod na Sabado, may test race para sa mga kabayong napapagaling mula sa injury. Sumali ka hamon ni Brett. Sasali rin ako. Gusto kong makita kung may ibubuga ka talaga at si Storm Chaser. Sumang-ayon si Jeff, magandang ideya. Isabela, pagkakataon mo nang ipakita ang galing mo. Tiningnan ni Isabela si Storm Chaser. Tahimik na nakatayo ang kabayo nakatitig sa kanya. Kaya ko bang? Isabak ang kabayong ito sa karera, handa na ba si Storm? Chaser, hindi handa na ba ako? Bibigyan kita ng oras. Hanggang mamayang gabi ibigay mo ang sagot mo. Iyon ang sinabi ni Jan at umalis. Sumunod, si Jeff na may makahulugang ngiti. Naiwan si Isabela na tulala. Idinikit ni Storm Chaser ang kanyang ilong sa balikat ni Isabela. Para bang sinasabing okay lang sabay tayo. Pagsapit ng gabi nakaupo si Isabela sa isang bench sa labas ng kwadra. Magulo ang isip niya. Sasali ba siya o hindi? May umupo sa tabi niya, si Marcus. Mukhang malalim ang inisip mo. Opo. Inalo ako ni Brett na sumali sa karera.
Ikinuwento ni Isabela kay Marcus ang nangyari. Tahimik na nakinig si Marcus at matagal bago nagsalita. Isabela, bakit ka nga ba pumunta dito? Para po matutunan ang makabagong sistema nga, Amerika. Iyon lang muling tanong ni Marcus. Sandaling nakisip si Isabela. Hindi po, gusto ko ring patunayan na may galing ako, hindi lang sa Pilipinas kundi dito rin. Kung ganon alam mo na ang sagot, hindi ba? Ngumiti si Marcus. Hindi mo ba gustong ipakita sa mundo ang potensyal ni Stormchaser kung gaano siya kagaling tiningnan ni Isabela si Stormchaser? Sa loob ng kuwadra payapang kumakain ng dayami ang kabayo. Hindi na ito ang maylap na kabayo. Isa na itong mapagkakatiwalaan at magandang kabayo. Natatakot po ako, paano kung mabigo ako? Okay lang kahit mabigo ka, tinapik ni Marcus ang balikat ni Isabela. Ang mahalaga sumubok ka. Nagawa mo na ang imposible. Bonus na lang ang iba. Tumango si Isabela. Nung gabing iyon tinawagan ni Isabela ang kanyang lolo sa Pilipinas. Lolo. O apo ko, kumusta ka na diyan? Narinig niya ang malambing na boses ng kanyang lolo. Okay lang po? Lolo, kailangan ko pong payo ninyo. Ikinuwento ni Isabela ang tungkol kay Stormchaser at sa alok na karera. Tahimik na nakinig ang kanyang lolo at dahan-dahang nagsalita. Isabela, apo, natatandaan mo ba ang sinabi ko sa'yo? Sabi niyo po, respetuhin mo sila at tutugon sila sa'yo. Tama. At isa pa. Kung naniniwala ka sa kanya, maniniwala rin siya sa'yo. Naluha si Isabela. Lolo, nakuha mo na ang puso ang kabayong yan, apo. Ang kailangan na lang ay tumakbo kayo ng makasama. Huwag kang matakot. Nandito lang si Lolo, sumusuporta sa iyo. Pagkatapos ang tawag nagdesisyon si Isabela. Kinabukasan pinuntahan ni Isabela si Brett. Inaayos ni Brett ang kanyang kabayo. Nandito ka na pala. Nakapagdesisyon ka na tumango si Isabela. Sasali po ako sa test race. Isang mapanliba na ngiti ang sumilay sa labi ni Brett. Mabuti. Huwag kang magsisisi. Mas malupit ang totong laban kaysa sa inaakala mo. Alam ko po mahinahong sagot ni Isabela. Pero gusto kong ipakita ang potensyal ni Stormchaser. Kung gaano siya kagaling. Humalaha si Brett. Magaling, titingnan natin pagkatapos ng karera. Tiningnan niya si Isabela mula ulo hanggang paa. Taka, ikaw ba mismo ang sasakay, opo? Isang stable hand na magiging hinete, nakakatawa. Susubukan ko po. Walang bakas ng pag-alinlangan sa boses ni Isabela, hindi na nagsalita si Brett at umalis. Ngunit may isang kalkuladong ekspresyon ang dumaan sa kanyang muha. Nung gabing iyon, pinuntahan ni Brett si Jeff sa opisina nito. Isang lugar na may mamahaling leather na sofa at mga estante ng libro. Pasok, Brett. Sinalubong ni Jeff si Brett habang humihitit ng tabako. Anong kailangan mo tungkol po kay Isabela? Sasali raw siya sa karera? Oo. Ang tapang niya, no, tumawa si Jeff. Pero anong ikinababahala mo, isa kang nangungunang hinete? Imposibleng matalo kang isang baguhang stable hand. Nag-alinlangan si Brett bago nagsalita. Paano kung manalo siya? Manalo, pinanlitan ni Jeff ng mata. Impossible. Kahit na napapaamo na siya, problema pa rin si Stormchaser. Wala pa siyang karanasan sa tunay na laban. Pero, baka sa boses ni Brett? Ang pakabalisa. Matagal na tiningnan ni Jeff si Brett bago dahan-dahang nagsalita. Huwag kang mag-alala. Gagawa tayong backup plan. Backup plan o? Para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Malamig na kumislap ang mga mata ni Jeff. Naintindihan ni Brett ang ibig niyang sabihin, pero hindi na siya nagtanong. Tumango na lang siya at lumabas ng opisina. Habang naglalakad sa pasilyo, nag-isip si Brett. Bakit kailangang umabot sa ganito, pero agad niyang iwinaksi ang isiping iyon.
ang rikot ni Papa. Kailangan kong lampasan yon. Iyon ang dahilan ng pagkatao ko. Walang sinuman o anuman ang makakahadlang. Kinuyom ni Brett ang kanyang kamao at naglaho sa dilim. 1 linggo na lang ang natitira bago ang karera. Araw-araw gumigising si Isabela ng 4:00 ng madaling araw para magsanay kasama si Storm Chaser. Nagsimula sila sa dahan-dahang paglakad. Salop ngang kuwadra pagkatapos ay sa labas, sa training ground. Sumusunod ng mabuti si Storm Chaser sa mautos ni Isabela. Tila may isang hindi nakikitang tali na nagugnay sa kabayo at sa tao. Sa ikatlong araw unang beses na tumakbo si Isabela kasama si Storm Chaser sa mismong racetrack, dahan-dahan niyang binilisan. Mula sa paglakad naging mabilis na paglakad. Mula sa mabilis na paglakad na aking dahan-dahang paktakbo. At sa wakas, buong bilis. Humampas ang hangin sa mukha ni Isabela. Ang buhok ni Storm Chaser ay sumasayaw sa hangin tila hinahati ang kalangitan. Hinding-hindi malilimutan ni Isabela ang sandaling iyon, kalayaan paglaya. Tila ganun din ang nararamdaman ni Storm Chaser. Hindi na ito ang nasaktang kabayo. Isa na itong kabayong parang bagyo na lumilipat sa kalangitan. Pagkatapos ang pagsasanay naghihintay, si Emily na may dalang tubig. Kumusta hindi ka panipaniwala ang bilis niya? Isinilang talagang pangkarera si Storm Chaser. Puno ngang kumpiyansa ang boses ni Isabela. Salamat naman. Pero Isabela mag-ingat ka. Saan kay Brett? Nitong nga nakaraang araw palagi. Niyang pinapanot ang pagsasanay mo. Lumingon si Isabela sa dulong training ground. Nandun nga si Brett. Nakahalukip-kip. Masamang nakatingin kay Isabela. Nagtama ang kanilang mata. Isang mapanliba na ngiti ang ibinigay ni Brett bago umalis. Nakaramdam ngang kaba si Isabela, pero pilit niyang binaliwala. Kailangan niyang mag-focus sa pagsasanay. Gabi ngang, 4 na araw pinuntahan ni Marcus si Isabela. Isabela, may oras ka ba o po? Bakit po lumingalinga si Marcus at bumulong? Mag-ingat ka, may binabalak sina Brett at Jeff. Paano niyo po nalaman nakataon lang na narinig ko sila kagabi? Nag-usap sila sa opisina ni Jeff. Hindi ko narinig lahat pero nabanggit ang pangalan mo. Napalunok si Isabela. Okay lang po. Gagawin ko lang ang trabaho ko. Oo, matataka. Nga tinapik ni Marcus ang balikat ni Isabela. Pero mag-ingat ka pa rin. Mas magulo ang mundong ito kaysa sa inaakala mo. Tumango si Isabela. 6 na araw, unang beses na naging kampante si Isabela. Perpekto na ang kanilang timing ni Storm Chaser. Ang starting signal pa-control sa bilis pagliko sa mga kanto lahat ay natural. Pagkatapos ng pagsasanay hinimas ni Isabela ang leak ni Storm Chaser. Kaya natin to, di ba suminghot si Storm Chaser na parang tumatango. Sa sandaling iyon may pumalakpak. Lumingon si Isabela at nakita ang isang dikilalang lalaki. Mga 60 anyos nakasuot ng kulay abong suit. Napakagaling. Ang ganda ng koneksyon ng kabayo at ng hinete. Sino po sila? Pasensya na. Ako si Henry Thompson, isang direktor mula sa Texas Racing Association. Inabot ng lalaki ang kanyang business car. Nagulat na tinanggap ni Isabela ang car. Isang direktor mula sa Racing Association, narinig ko ang mga bali-balita. Na napapaamo mo raw si Storm Chaser na walang sinumang nakagawa. Ngayong nakita ko na higit papalasam nga bali-balita. Salamat po. Asahan ko ang karera bukas. Good luck. Iyon lang ang sinabi ni Henry at umalis. Naiwan si Isabela na tulala. Isang direktor mismo nga Racing Association ang pumunta dun, unang naintindihan ni Isabela na ang karerang ito ay hindi lang isang simpleng pagsubok. Isa itong pakakataon para patunayan ang sarili niya at ni Storm Chaser. Nung gabing, iyon makasama sina Isabela at Storm Chaser sa kuwadra. Bukas na ang unang karera natin, bulong ni Isabela.
Sa totoo lang, kinakabahan ako. Sobra. Tiningnan siya ni Storm Chaser. Pero alam mo tiwala ako sa iyo. Katulad ng pagtitiwala mo sa akin. Idinikit ni Isabela ang kanyang nusano ni Storm Chaser. Sabay nating gawin to. Hanggang sa dulo, huminga ngang malalim ang kabayo. Para bang sumasagot ng, sige sabay tayo. Gabi bago ang karera tahimik ang karerahan. Karamihan ay umuwi na. Ngunit sa isang kuwadra, may ilaw na nakabukas. Maingat na nililinis ni Isabela ang makuko ni Storm Chaser. Galingan natin bukas ha sa sandaling iyon may narinig siyang kaluskos sa labas. Itinaas ni Isabela ang kanyang ulo. May dumaan. 2 tao. Dahan-dahang lumapi si Isabela sa pinto. Sumilip siya sa siwang. Sina Brad at Jeff. Papunta sila sa kabilang kuwadra. Nakaramdam ng masamang kutob si Isabela. Anong ginagawa nilang dalawa dito nang ganitong oras maingat na sumunod si Isabela? Pumasok sina Brad at Jeff sa kuwadra ng isang racehorse. Nagtago si Isabela sa dilim at nakmatyak. Tinanggal ni Jeff ang tali ng kabayo. Dalhin mo ng maingat. Ibalik mo bago mag-umaga bukas. Opo, sagot ni Brett. Magkano ang kikitain natin dito malaki? Maganda ang lahingang kabayong yan. Sikat yan sa mga iligal na karerahan. Hindi makahinga si Isabela. Iligal na karerahan palihim, nilang inilalabas ang racehorse para isali sa mga iligal na karera. Hinila ni Brad ang kabayo palabas enehe kuwadra. Mabilis na naktago si Isabela. Lumingalinga si Brad at nawala sa likod ng karerahan. Kumakabok ang puso ni Isabela. Anong gagawin ko, isusumbong ko ba sila? Pero wala akong ebidensya. At bukas na ang karera. Nalito si Isabela. Palilipasin ko muna ngayon. Pagkatapos ang karera bukas sasabihin ko kay Marcus. Tahimik na, bumalik si Isabela sa kanyang kuwadra. Tiningnan siya ni Storm Chaser na tila nag-aalala. Okay lang, galingan muna natin sa karera bukas. Saka na natin isipin ang susunod. Pinakalma ni Isabela si Storm Chaser sa pamamagitan ng pagimas. Pero mabigat ang kanyang dibdib. Sina Brad at Jeff gaano, karaming kasalanan na kaya ang nagawa nila. At bukas sa karera may binabalak din kaya sila kahit nababahala pinilit ni Isabela na matulo. Kailangan niyang mag-ipon ng lakas para bukas. Samantala pauwi na si Brad mula sa iligal na karerahan. Naibalik niya nang ligtas ang kabayo sa kuwadra. Ngunit madilim ang kanyang mukha. Bukas ang karera. Paano kung manalo, si Isabela wasak ang kanyang pride. At mabibigo niya ang inaasahan ng kanyang ama. Kinuyom ni Brad ang kanyang kamao. Hindi ako pwedeng matalo. Kahit anong mangyari. Naalala niya ang ibinulong ni Jeff. Kung sakali harangan mo si Storm Chaser habang nasa karera, huwag mong hahayaang makuha niya ang unahan. Matataranta ang baguhang yon. Tumango? Si Brad. Oh, okay lang yon. Hindi naman labag sa patakaran. Diskarte lang yon. Kinumbinsi ni Brad ang sarili habang pauwi. Lumalim ang gabi at papalapit na ang umaga. Sabado ang umaga maliwanag ang langit sa Texas. Nagising si Isabela ang alas 5. Hindi siya nakatulog ng maayos, pero magaan ang kanyang pakiramdam. Mas nangingibabaw ang pananabik kaysa sa kaba. Pagdating sa kuwadra masayang sinalubong siya ni Storm Chaser. Ngayon na. Ang unang karera natin. Inabutan ni Isabela ng karot ang kabayo. Tinanggap ito ni Storm Chaser at tiningnan siya. Puno ng tiwala ang mamata nito. Maingat na inayos ni Isabela si Storm Chaser. Sinuklay ang buhok. Pinunasan ang mga kuko at inilagay ang upuan. Bawat sandali ay mahalaga. Alas 9 ng umaga nagsimulang dumami ang tao sa karerahan. Kahit test race lang marami ang dumating dahil sa mga balibalita. Napaamo raw ngang isang babaeng Pilipina ang mailap na kabayo.
na walang sinumang nakagawa. Talaga tatakbo raw siya ngayon o. Kasama raw si Brad. Narinig ni Isabela ang bulungan mula sa mga manonood. Tinakpan niya ang kanyang tainga at nak-focus. Hindi mahalaga ang ingay sa paligid. Siya lang at si Storm Chaser ang mahalaga. Sa preparation area tumakbo si Emily. Isabela fighting kaya mo yan salamat. Ngumiti ng malaki si Isabela. Lumapit din si Marcus. Huwag kang kabahan. Ipakita mo lang ang mga nagawa mo na. Opo. Gagawin ko po ang lahat. Sa sandaling iyon dumating si Brett kasama ang kanyang kabayo. Isang magandang kabayong puting-puti. Sinulyapan ni Brett si Isabela at ngumisi. Handa ka na huwag kang magsisisi. Hindi sumagot si Isabela. Hinimas lang niya ang lik ni Storm Chaser. 5 hinete ang sumali sa karera. Si Brett, si Isabela at 3 pang iba. Lahat ay sumusubok sa mga kabayong nagpapagaling mula sa injury. Ang distansya ay 1,200 metro. Hindi masyadong maikli, hindi rin masyadong mahaba. Nang tumayo sila sa starting line kumakabog ang puso ni Isabela. Tila kinakabahan din si Storm Chaser at nagpadyak. Okay lang, makasama tayo bulong ni Isabela at kumalma. Si Storm Chaser. Inihanda NG refere ang starting signal. Ready. Huminga NG malalim. Si Isabela. Go pumutok ang baril. Sabay-sabay na sumugod ang 5 kabayo. Isang napakabilis na pagsisimula ang ginawa ni Storm Chaser. Nagpabaya si Isabela sa ritmo ni Storm Chaser. Humampas ang hangin sa kanyang muha, isang bilis na halos makabingi. Unang 200 metro na sa unahang grupo si Storm Chaser. Makatabi sila ang kabayo ni Brett. Sinulyapan ni Brett si Isabela at ivinasiwas ang kanyang latigo, bumilis ang kanyang kabayo. At dahan-dahang nasimulang pumunta sa harap ni Storm Chaser, naintindihan ni Isabela. Sinasadya ni Brett na harangan ang kanyang daan. Sa tuwing susubukan ni Storm Chaser na umabante, dumidikit ang kabayo ni Brett. Hindi ito labag sa patakaran pero malinaw na isang paraan ng pangiipit. Nataranta si Isabela. Anong gagawin ko, maiwan na ba ako? Biglang nalala niya ang sinabi ni Marcus. Huwag kang kabahan. Ipakita mo lang ang nga nagawa mo na. Oh. Isa na kami ni Storm Chaser. Mahinahong huminga si Isabela at bumulong kay Storm Chaser. Okay lang, daanan natin ang sarili nating landas. Binago ni Isabela ang kanyang diskarte. Sa halip na direktang makipagkumpetensya, kay Brett nagpasya siyang umikot sa labas. Medyo mas malayo ang distansya, pero makakatakbo sila nang walang harang, 600 meter mark. Lumabas si Storm Chaser at nagsimulang bumilis. Naramdaman ni Isabela ang lakas ni Storm Chaser. Hindi pa pala ibinibigay nga kabayong ito ang lahat. Ngayon pa lang ang totoong laban. Sige-sigaw ni Isabela. Tumakbo si Storm Chaser na parang bagyo. 1, 2. Nilampasan niya ang ibang mga kabayo. Nagiyawan ang mga manonood. Tingnan niyo, yung itim na kabayo, ang bilis 900 meter mark. Magkatabi na ngayon si Storm Chaser at ang kabayo ni Brad. Tiningnan ni Brad si Isabela na hindi makapaniwala. At muling ibinasiwas ang kanyang latigo. Pero hindi huminto si Storm Chaser. Sa halip mas lalo pang bumilis. Naramdaman ni Isabela sa buong katawan niya na nagagalak si Storm Chaser sa kalayaan. Hindi na ito ang kabayong minaltrato. Isa na itong bagyong lumilipat sa kalangitan. 1,000 meter mark. Nagsimulang manguna si Storm Chaser. Isang habangang kabayo, 2 haba. Lumalayo ang agwat. Despradong humabol si Brett pero hindi niya maabutan. Nakikita ng finish line. Naluha si Isabela.
kaunti na lang ibinuhos ni Storm Chaser ang kanyang huling lakas at tumawid sa finish line bilang numero 1. Nakagulo ang mga manunod. Wow! Hindi ka panipaniwala. Nanalo, yung babaeng Pilipina dahan-dahang pinabagal ni Isabela ang takbo ni Storm Chaser. At bumaba mula sa kabayo at niyakap ito ng mahigpit. Nagawa natin. Nagawa natin. Suminghot si Storm Chaser at isinandal ang ulo sa balikat ni Isabela. Para bang nakangiti, tumakbo si Marcus. Isabela, ang galing mo, tumakbo rin si Emily at niyakap si Isabela. Ang galing mo talaga, masaya si Isabela. Sa unang pagkakataon naramdaman niyang kinikilala siya sa lugar na ito. Mula sa manonod pumapalakpak si Henry Thompson. Sinabi niya, sa katabi kailangan nating bantayan ang batang babaeng yan. Kakaiba ang talento niya. Samantala pangalawa, si Brett. Pakababa niya sa kabayo sinuntok niya ang bakot. Lintik lumapit si Jeff. Kumalma ka, Brad. Paano ako kakalma na talo? Ako ng isang baguhang stabulhan. Nanginginig ang boses ni Brad. Anong sasabihin na mga tao pagtatawanan nila ako isang nangungunang hinete na natalo ng isang babaeng Asyano? Hinawakan ni Jeff ang balikat ni Brad. Huwa ka munang maksalita ngayon. Nakatingin ang matao. Nagtiimbagang si Brett. Pero malamig ang kanyang mamata. Puno ang galit kay Isabela. Nagsimula na ang awarding ceremony. Kahit test race lang ng handa ang Racing Association ng maliit na tropeo. Si Henry Thompson mismo ang nagabot ng tropeo kay Isabela. Congratulations, Isabela. Isang napakagandang karera. Salamat po. Tinanggap ni Isabela ang tropeo at ngumiti ng malaki. Kumislap ang mga flash. Kinukunan ng litratista ng karerahan ang sandaling iyon. May sumigaw mula sa mamanonod. Storm Chaser. Storm Chaser. Ginaya. Siya. Ni. Magatao. Storm Chaser. Storm Chaser. Nag-umapaw ang saya sa dibdib ni Isabela. Hinding-hindi niya malilimutan ang sandaling ito. Pagkatapos na, seremonya dinala ni Isabela si Storm Chaser sa kuwadra. Maingat niyang pinunasan ang pawis nito at pinainom ng tubig. Salamat. Maraming salamat. Bulong ni Isabela at parang tumango si Storm Chaser. Biglang bumukas ang pintoeng kuwadra. Si Marcus. Pero seryoso ang kanyang muka. Isabela, labas ka sandali. Bakit po nakaramdam ng masamang kutob si Isabela? Dinala ni Marcus si Isabela sa likod ng karerahan at tahimik na nagsalita. Naalala mo ba yung nakita ko kagabi? Yung pagpuslit ni na Brad at Jeff sa kabayo? Opo, naalala ko po. Kaninang umaga tiningnan ko yung kabayo. May injury sa paa. Hindi makahinga si Isabela. Nasaktan sa iligal na karera, mukhang ganon nga. At parang hindi ito ang unang beses. Tiningnan ko rin yung ibang mga kabayo at may ilang ma-injury na hindi may paliwanag. Nangginginig sa gali ang bows ni Marcus. Kailangan nating ilantad to. Ipaalam sa Racing Association. Tumango si Isabela. Pero kailangan nating non-ebidensya. Tama, kaya magbabantay ako ngayong gabi. Kung uli silang magpuslit na, kabayo doon natin sila huhulihin. Tutulong po ako, sabi ni Isabela. Sandaling nag-alinlangan si Marcus pagkatapos ay tumango. Mag-ingat ka, mapanganib ang nga taong yon. Alam ko po. Pero kailangan nating gawin para sa kapakanan ng ibang mga kabayo. Matigas ang tingin ni Isabela. 11:00 nga bitahimik ang karerahan. Karamihan ng ilaw ay patay, tanging liwanag ng buwan ang nag-ilaw sa mga kwadra. Nagtago sina Isabela at Marcus sa likod ng isang tumpo ng dayami at naghintay. Kasama rin nila si Emily. Darating kaya talaga sila, bulong ni Emily. Darating yan.
Tuwing Sabado ngang gabi raw sila kumikilos mahinang sagot ni Marcus. Lumipas ang oras. Malapit ng makhating gabi may narinig silang kaluskos mula sa magkuwadra. Pinigil ni Isabela ang kanyang hininga. Sina Brett at Jeff nga. May dala silang nga flashlight at pumasok sa isang kuwadra. Itong kayumangging kabayo, ang gamitin natin ngayon, narinig ang boses ni Jeff. Maganda ang lahi nito kaya sikat sa mga iligal na karerahan. Sige po, dadalhin ko ng may nga sagot ni Brett. Tiningnan ni Isabela si Emily at tumango. Kinuha ni Emily ang kanyang telepono at nagsimulang mag-video. Kinuha ni Brett ang talingang kabayo at inilabas ito. Lumingalinga si Jeff at nagsalita. Bumalik ka agad. Kailangan may balik mo yan bago mag-alas 6 ng umaga. Opo. Makano po ang kikitain natin ngayon mga $2,000. Hati tayo tigwan. 000. Natawanan sila habang nausap. Ni Courtney, Emily ang lahat. Hinila ni Brett ang kabayo at nawala sa likod ng karerahan. Sandaling tumayo, si Jeff nanigarilyo at naglakad papunta sa opisina. Tumayo si Marcus. Sapat na. Tara na. Saan po sa istasyon ng pulis? At sa Racing Association. Ngayon din. Tahimik na umalis ang tatlo sa karerahan. Kinabukasan parang walang nangyari sa karerahan. Bumalik si Brett ng maalas 5:30 ng umaga, dala ang kabayo. Basang-basa itong ang pawis at pilay. Lintik na saktan na naman. Nagreklamo si Brett habang ipinapasok ang kabayo sa kuwadra at nagmadaling burahin ang magabakas. Pero huli na ang lahat. Alas 8, umaga 2 poliskar ang dumating sa entrance ng karerahan. Kasama nila ang mga investigador mula sa Texas Racing Association. Nandun din si Henry Thompson. Seryoso ang kanyang muha. Nasaan si Jeff Collins, ang operations chairman, at si Brett McLean, ang hinete, tanong ang pulis. Nagulat ang menaga-empleyado. Ano po ang kailangan nila? Nandito kami para mag-imbestiga sa hinalang pakakasangkot sa iligal na karera. Nagbulungan ang nga tao sa karerahan. Lumabas si Jeff mula sa opisina. Anong sinasabi niyo, iligal na karera panorin? Niyo po itong video. Inilabas ng pulis ang isang tablet at ipinakita ang video na kinuna ni Emily kagabi. Namutla si Jeff. Ito. May papaliwanag po ba kayo? Walang masabi si Jeff. Kinalatkat din si Brett mula sa kuwadra. Nang makita niya ang mga pulis, umatras siya. Teka lang po, nagkakamali po kayo. Nakakamali ebidensya na ang nasa harap ninyo, sabi ngang investigador ng Racing Association. Ang kabayong ipinuslit ninyo kagabi tiningnan namin ngayon at may injury sa paa. At inimbestigahan namin ang record ng nakaraang 3 buwan. May 7 kabayo na may ma-injury na hindi may paliwanag. Pinakpawisan si Brad at lumingon sa likod, tila nahahanap ng matatakasan. Ngunit pinigilan siyang nga pulis. Brett McLean, inaaresto ka namin sa salang animal abuse at pagkakasangkot sa iligal na pagsusugal. Hindi po ako'y. Nagtangkang magpaliwanag si Brett pero walang nangyari. Ipinosas ang kanyang makamay. Ganun din ang nangyari kay Jeff. Jeff Collins, inaaresto ka rin namin sa parehong kaso. Kalokohan to, hindi niyo ba ako kilala? Ako ang operations chairman ng karerahang ito, sumigaw si Jeff pero walang pumansin. Pinanot ng nga empleyado at ilang hinete ang eksena. Lahat ay gulat. Nakatayo sa malayo si Isabela at nanonood. Tumayo sa tabi niya si Marcus. Nagawa natin. Isabela, nagawa natin. Hindi po. Tayong lahat po ang gumawa. Lumapit din si Emily at hinawakan ang kamay ni Isabela. Tama. Tayong lahat. Nang umalis ang mga poliskar, nagagulo ang karerahan. Sabay na inaresto ang operations chairman at ang nanggungunang hinete. Tinipong ni Henry Thompson ang mga empleyado. Ang kasama, kumalma po tayo. Magpapadala
ang Racing Association ng pansamantalang management team. Hindi maapektuhan ang operasyon ng karerahan. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. At nagpapasalamat kami sa mga nagreport ng insidenteng ito. Lalo na kina Miss Isabela Reyes, Mr. Marcus Johnson, at Miss Emily Carter. Dahil sa inyong tapang hindi na mas marami pang kabayo ang napinsala. Pumalakpak ang matao. Nahihiyang yumuko si Isabela. Lumapit si Henry kay Isabela. Miss, Reyes pwede ba tayong mag-usap sandali? Opo, siyempre po. Pumunta sila sa isang tahimik na lugar. Seryosong nagsalita si Henry. Miss Reyes, mayroon kang pambihirang talento. Ang pagpapaamo kay Storm Chaser at ang karera kahapon. Salamat po, kaya may alok ako. Gusto kang irekomenda ng Racing Association bilang isang opisyal na assistant trainer, siyempre sa ilalim ni Trainer Marcus Johnson, nanlaki ang mamata ni Isabela. Talaga po At si Storm Chaser ikaw na lang kaya? Ang humawak ng eksklusibo, walang ibang nakakaintindi sa kabayong yan kundi ikaw. Hindi makapaniwala si Isabela. Promosyon at bilang, assistant trainer, salamat po. Maraming salamat po. Ngumiti ng malumanay si Henry. Karapat-dapat ka. Aasahan ko ang magagandang bagay mula sa'yo sa hinaharap. Nang umalis si Henry, naiwan si Isabela na tulala. Ilang araw lang ang nakalipas, minamaliit at pinagtatawanan siya at ngayon kinikilala na siya. Lumapit si Marcus. Congratulations, Isabela. Kasama ka na sa team namin. Marcus, parang panaginip po. Hindi ito panaginip. Resulta, yan ng pagsisikap mo. Tinapik ni Marcus ang balikat ni Isabela. Kailangan mong magsipa palalo. Malaki ang responsibilidad ng isang assistant trainer. Opo, magsisikap po ako. Ngumiti ng malaki si Isabela. At tumakbo papunta sa kuwadra. Gusto niyang ibalita kay Storm Chaser ang nangyari. Sa loob ng kuwadra, payapang kumakain ng dayami si Storm Chaser. Nang pumasok si Isabela, itinaas ng kabayo ang ulo nito at masayang sumalubong. Storm, narinig mo opisyal na team na tayo? Niyakap ni Isabela si Storm Chaser ng mahigpit. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ito mangyayari. Salamat. Maraming salamat. Suminghot si Storm Chaser at isinandal ang ulo sa balikat ni Isabela. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Isabela. Hindi niya iniligtas si Storm Chaser, kundi si Storm Chaser ang nagligtas sa kanya. Iniligtas nila ang isa't isa. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumalik sa normal ang karerahan. Isang pansamantalang management team ang dumating at ang mga posisyon ni Brad at Jeff ay napalitan ng mga bagong tao. Nagsimulang magtrabaho si Isabela bilang opisyal na assistant trainer. Marami siyang natutunan kay Marcus. Panggangalaga sa kalusugan ng kabayo. Paggawa ng training schedule. Pagbuo ng race strategy. Lahat ay bago at kapana-panabik. Isang gabi tumutulong si Isabela sa pagayos ang mga papeles sa opisina ni Marcus. Nagtimpla si Marcus ang gabi at nagsalita. Isabela, ang galing mo talaga. Sa loob lang ilang araw natutunan mo na lahat to. Dahil pumakaling kayong makturo, Marcus. Hindi. Dati ka nang magaling. Tiningnan ni Marcus si Isabela at nagtanong. Pero may gusto akong malaman. Talaga bang ordinaryong stable hand ka lang sa Pilipinas? Sandaling nag-alinlangan si Isabela. Bakit niyo po natanong? Iba kasi ang paraan mo ng pagtrato sa mga kabayo. Mukha kang may malawak na karanasan. Yumuko si Isabela. Hindi naman niya gustong itago. Ayaw niya lang ipagyabang. Sa totoo lang po, magsasalita na sana si Isabela nang may mahulog mula sa kanyang bag. Isang lumang gupit ng dayaryo. Kinuha ito ni Marcus. At nang mabasa niya, ang nilalaman ng laki ang kanyang nga mata. Ano to nakasulat sa dayaryo? Ang pamagat na, ito pambansang kampeon sa horse handling, Ankare.
Pinakabatang nanalo, Isabela Reyes. Sa larawan nakangiti ang batang si Isabela habang hawak ang tropeo. Tiningnan ni Marcos si Isabela, ikaw na pala ang pinakamagaling sa Pilipinas. Nahihiyang ngumiti si Isabela. Matagal na po yon. Matagal. Ilang taon na ang nakalipas? 4 na taon po. Walang masabi si Marcos. Kung ganun bakit ka nagtrabaho dito bilang baguhang stable hand siguradong kinikilala ka na sa Pilipinas. Sandaling nag-isip si Isabela at nagsalita. Masaya po na kinikilala ka, pero hindi po yon ang lahat. Anong ibig mong sabihin sa Pilipinas ako po ang kampeon? Umaasa ang matao. Na lagi akong perpekto na hindi ako makakamali. Nanginginig ng bahagya ang boses ni Isabela. Pabigat ng pabigat po yon. Pakiramdam ko hindi ko na pinapatunayan ang galing ko kundi pinoprotektahan ko lang ang titulo ko. Tahimik na nakinig si Marcos. Kaya po ako pumunta sa Amerika. Dahil dito, walang nakakakilala sa akin. Walang titulo. Walang pangalan, gusto ko pong magsimula bilang si Isabela Reyes lang. Pero minamaliit ka rin dito. Opo, malungkot na ngumiti si Isabela. Pero sa hindi malamang dahilan, mas okay po yon. At least mapapatunayan ko ang sarili ko sa pamamagitan ng tunay na galing. Tumango si Marcos. Kakaiba ka talaga, Isabela. Hindi lang ang galing mo kundi pati na rin ang pananaw mo. 1 linggo ang lumipas, inaayos ni Isabela si Storm Chaser sa kuwadra. Naghahanda sila para sa opisyal na karera sa susunod na linggo. Hindi na ito test race kundi totoong laban. May kumatok sa pinto, NG Kuwadra. Ms. Reyes, may bisita po kayo, sabi, NG Security Guard. Sino po? Si Brad McLean po. Nagulat si Isabela. Si Brad nakalaya siya pansamantala sa pamamahitan NG Piyansa. Nahihintay ng kanyang paglilitis. Papasukin niyo po siya. Maya-maya pumasok si Brett. Wala na ang dati niyang kayabangan. Mukha siyang pagod at nanghihina. Isabela, maingat na nagsalita si Brett. Pwede ba kitang makausap, ano pong kailangan? Niyo nag-ingat na tanong ni Isabela. Bumuntong hininga si Brett. Nandito ako para humingi ng tawad. Sa lahat ng ginawa ko sa iyo, pasensya na talaga. Nagulat si Isabela. Si Brett humihingi ng tawad, akala ko ako ang pinakamagaling. Ang lampasan ang rikot ng tatay ko, yon ang buong buhay ko, nanginginig ang boses ni Brett. Ang tatay ko ang pinakamagaling na inete sa Texas noong 80s. Pero nagretiro siya dahil sa isang aksidente. Naramdaman kong kailangan kong ipagpatuloy ang pangarap niya. Tahimik na nakinig si Isabela. Kaya ginawa ko ang lahat. Tinanggap ko ang alok ni Jeff, pumasok ako sa illegal na karera. At sinubukan pa kitang tapakan. Yumuko si Brett. Pero nang makita kitang manalo, naintindihan ko na ang tunay na galing ay iba, ang pagmamahal at pagrespeto sa kabayo. Iyon pala ang tunay. Nagalo ang damdamin ni Isabela. Dapat ba niyang patawarin si Brett? Salamat sa pahingi mong tawad, pero sandaling huminto si Isabela. Kung tunay kang nagsisisi, sabihin mo ang totoo sa korte. At huwag mo nang ituring na kasangkapan ang nakabayo. Tumango si Brett. Sige. At Isabela, opo, galingan mo sa susunod na karera. Karapat-dapat ka. Ayon ang sinabi ni Brett at umalis. Tiningnan ni Isabela ang kanyang papalayong likod. Nagbabago ba talaga ang tao? Sa isip niya, ipinakdasal ni Isabela na sanay tunay na nagsisisi si Brett. Nung gabing iyon, matagal nang hindi niya nagagawa, tinawagan ni Isabela ang kanyang lolo. Lolo, o hapo ko, kumusta ka na? Narinig niya ang malambing na boses ng kanyang lolo. Okay lang po, lolo. Ang dami pong nangyari. Ikinuwento ni Isabela ang lahat tungkol kay Storm Chaser sa karera kina Brett at Jeff. Tahimik na nakinig ang kanyang lolo at dahan-dahang nagsalita. Isabela, apo, ipinakmamalaki ka ni lolo.
Lolo, ang napatunayan mo diyan ay hindi lang ang galing mo. Napatunayan mo ang puso mo. Naluha si Isabela. Lolo, nagawa ko po, dito rin po. O apo ko, kahit nasaan ka man ikaw na ang pinakamagaling. Sa sinabi ngang kanyang lolo hindi na napigilan ni Isabela ang kanyang maluha. Sinunod ko lang po ang turo ninyo. Sabi niyo po respetuhin mo sila at tutugon sila sa iyo. Oh, tama yan. Napakagaling ng ginawa mo. May opisyal na karera po sa susunod na linggo. Kasama ko po si Storm Chaser. Kung ganun susuportahan ka ni Lolo. Mula dito. Opo Lolo. Mananalo po kami. Pagkatapos ang tawag tumingin si Isabela sa labas. Punong bituin ang langit ng Texas. Nang maisip niya ang kanyang lolo na marahil ay nakatingin din sa parehong mabituin, uminit ang kanyang dibdib. Pumunta si Isabela sa kwadra. Gusto niyang makita si Storm Chaser. Sa loob ng kwadra tahimik na nakatayo si Storm Chaser. Nang pumasok si Isabela masaya siyang sinalubong ng kabayo. Storm, sa susunod na linggo kailangan nating manalo. Hinimas ni Isabela ang lich ni Storm Chaser. Kung hindi dahil sa iyo, wala ako ngayon dito. Salamat. Parang tumango si Storm Chaser. Matagal silang nanatiling makasama. Walang salita. Pero nag-usap sa pamamagitan ng puso. Lumalim ang gabi sa Texas at nagpapatuloy ang paghahanda para sa isang bagong simula. Hindi na nag-isa si Isabela. Nariyan si Storm Chaser, si Marcus at si Emily. At sa malayo sa Pilipinas, sumusuporta ang kanyang lolo. Ngumiti ng malaki si Isabela. Handa na siya? Handa nang ipakita sa mundo kung gaano sila kagaling ni Storm Chaser. At kung ano ang tunay na galing. Makalipas ang isang buwan sa punong tanggapan ng Texas Racing Association. Sa isang bulwagan na may magagarang chandelier puno nga, taong may kaunayan sa karera. Araw ng taunang awards ceremony. Nakasuot ng maayos na business suit si Isabela kasama sina Marcus at Emily. Kinakabahan ako, bulong ni Emily. Oh, sobra tapat na sagot ni Isabela. Sa totoo lang hindi, niya alam kung bakit siya inimbitahan. Sinabi lang ni Marcus na pumunta siya. Umakyat sa entablado ang MC. Mahinu at hinang sisimulan na natin ang paggawad ng mga special awards. Umalakpak ang mga tao. Maraming pagbabago ang naganap sa mundo ng karera sa Texas ngayong taon. Lalo na ang pagpuksa sa iligal na karera na may malaking kahulugan sa ating lahat. Naging seryoso ang boses ng MC. At sa sentrong pagbabagong iyon may isang tao. Isang taong matapang na naglantat ng katotohanan. Kumabog ang dibdib ni Isabela. Ang Horse Handler of the Year award ay iginagawat kay Miss Isabela Reyes. Nakpalakpakan ang nga tao. Tumingin si Isabela sa paligid na hindi makapaniwala. Ngumiti si Marcus. Pumunta ka na. Para sa iyo yan. Talaga po o. Karapat dapat ka. Nanginginig ang nga binti ni Isabela habang paakyat sa entablado. Inabot ni Henry Thompson ang tropeo. Congratulations, Miss Reyes. Nagpapasalamat kami sa iyong tapang at dedikasyon. Tinanggap ni Isabela ang tropeo, pinipigilan ang nga luha. Isang maikling mensahe po, sabi ngang MC iniabot ang mikropono. Sandaling nakalinlangan si Isabela at nagsalita. Hindi po ako espesyal na tao. Nanginginig ang kanyang boses. Isa lang po akong ordinaryong tagapangalagangang kabayo na nagmamahal sa kanila. Pero may isa po akong pinaniniwalaan. Tumingin si Isabela sa mga manonood. Ang makabayo po ay hindi kasangkapan. Sila po ay makasamang tumatakbo. Respetuhin niyo sila at tutugon sila sa inyo. Nakpalakpakan ang matao. Ang aral na ito po ay galing sa aking lolo. Lolo, nagawa ko po. Dito rin po. Itinaas ni Isabela ang tropeo. Nagstanding ovation ang mga tao.
Bumaba si Isabela mula sa entablado at bumalik sa kanyang upuan. Niyakap siya ni Emily ng mahigpit. Ang galing mo talaga. Tinapik din ni Marcus ang balikat ni Isabela. Ipinagmamalaki kita, Isabela. Pagkatapos ng seremonya maraming bumati kay Isabela sa lobby. May isang pamilyar na mukha ang lumapit. Si Brad. Ibang-iba na siya. Mukha siyang mapagkumbaba at tahimik. Congratulations, Isabella. Brad. Kumusta na po ang kaso niyo probation? At permanenteng binawi ang lisensya ko bilang hinete. Malungkot na ngumiti si Brett. Nararapat lang. Nakamali ako. Anong plano niyo po ngayon? Gusto ko paring magtrabaho sa Makabayo. Pero ngayon sa tamang paraan. Sa paraan na nirerespeto sila. Tiningnan ni Brad si Isabela ng may sinseridad. Gayang ipinakita mo. Tumango si Isabela. Magagawa niyo po yan? Kung galing sa puso. Salamat. Iyon lang ang sinabi ni Brett at umalis. 2 linggo ang lumipas. Qualifying round ng Texas Championship. Puno ng manonood ang Sunset Valley Racetrack. Marami ang dumating dahil sa mga balibalita tungkol kay Isabela at Storm Chaser. Ang galing daw talaga ang Pilipinang yon. Ibang-iba na raw si Storm Chaser. Narinig ang mga excited na boses mula sa mga manonood. Sa preparation area hinimas ni Isabela si Storm Chaser at bumulong. Galingan natin ngayon. Maging toto tayo sa sarili natin. Suminghot si Storm Chaser. Lumapit si Marcus. Handa ka na opo, handa na po. Sige. Maraming malalakas na kalaban ngayon. Pero kaya mo yan. Opo, naniniwala po ako. Sumakay si Isabela kay Storm Chaser. Papunta sa starting line. 8 hinete ang sumali ngayon. Lahat ay magagaling. Ang distansya ay 1,600 metro, mas mahaba kaysa sa nakaraang karera. Inihandang referee ang starting signal. Ready. Huminga ng malalim si Isabela. Go, pumutok ang baril. Sumugot si Storm Chaser. Nakpaubaya si Isabela sa ritmo nito. Ang hangin ang sigawan, lahat ay mabilis na lumipas. 500 meter mark. Nasa gitna si Storm Chaser. Hindi nagmadali si Isabela. Sa mahabang distansya, mahalaga ang pakontrol sa bilis 1,000 meter mark. Nagsimulang bumilis si Isabela, ngayon na, sige bumilis si Storm Chaser, 1-2. Nagsimula niyang lampasan ang mga naunang kabayo. Nahiyawan ang mga manonot. Si Storm Chaser yan, tingnan niyo. Yung itim na kabayo 1,300 meter mark, nasa unahang grupo na si Storm Chaser. 2 kabayo na lang ang nasa harap. Bumulong si Isabela sa tainga ni Storm Chaser. Kaunti na lang. Kaya natin to. Ibinuhos ni Storm Chaser ang kanyang huling lakas. 1,500 metro. Makatabi na sila ng nangungunang kabayo. Nakikita na ang finish line. 100 metro na lang. Si Isabela at Storm Chaser at ang nangungunang kabayo sabay-sabay na tumakbo 50 metro. Unti-unting nangunguna si Storm Chaser, 20 metro, lumalayo ang agwat, at ang finish line. Tumawid si Storm Chaser bilang numero 1. Sumabok sa sigawan ang mga manonood. Wow! Nagawa niya, umiyak na pinabagal ni Isabela ang takbo ni Storm Chaser. Nagawa natin, Storm. Nagawa natin. Bumaba siya at niyakap ang kabayo. Tila masaya rin si Storm Chaser at suminghot. Tumakbo sina Marcus at Emily. Isabela, ang galing, congratulations. Nagyakapan silang tatlo. Nang umakyat siya sa podium, tiningnan ni Isabela ang mga manonot. At tumingala sa langit. Lolo, nakikita niyo po ba nagawa ko po? Noong gabing iyon tahimik ang karerahan. Naglalakad si Isabela kasama si Storm Chaser sa training ground. Palubok na ang araw.
Napakaganda ng paglubok ng araw sa Texas. Naging kulay kahel ang buong kalangitan. Storm, ang hirap ngang pinagdaanan natin para makarating dito no bulong ni Isabela, parang tumango, si Storm Chaser. Nahirapan din ako, minamaliit pinagtatawanan. Hinimas ni Isabela ang li ni Storm Chaser, pero alam mo, nandiyan ka kaya kinaya ko. Binigyan mo akong lakas ng loob. Isinandal ni Storm Chaser ang ulo sa balikat ni Isabela. Mula ngayon makasama pa rin tayo. Palagi. Kinuha ni Isabela ang kanyang telepono mula sa bulsa. Tinawagan niya ang kanyang lolo. Lolo, o apo, congratulations. Narinig niya ang boses ng kanyang lolo. Napanood ko sa balita. Nanalo raw ang apo ko opo lolo. Kasama ko po si Storm Chaser. Ang galing. Ang galing-galing. Nanginginig ang boses ng kanyang lolo. Sinunod ko lang po ang turo ninyo. Respetuhin mo sila at tutugon sila sa iyo. Tama yan. Napakagaling ng pagkakagawa mo. Lolo, miss na po kita. Miss na rin kita, apo. Pero kailangan mong tuparin ang pangarap mo diyan. Opo. Gagawin ko po. Seryosong nagsalita ang lolo ni Isabela. Isabela, apo. Kahit nasaan ka man, kahit anong gawin mo, laging ipinamamalaki ka ni lolo. Huwag mong kalimutan na ikaw ang pinakamagaling. Hindi na napigilan ni Isabela ang kanyang maluha. Opo lolo, mahal po kita. Mahal din kita, apo ko. Pagkatapos ng tawa, tiningnan ni Isabela ang paglubok ng araw. Tahimik na nakatayo sa tabi niya si Storm Chaser. Storm, mangako tayo, sabi ni Isabela. Magpapatuloy tayong tumakbo ng makasama. Nirerespeto ang isa't isa at ipakita natin sa mundo kung ano ang tunay na pagsasamahan. Suminghot si Storm Chaser. Para bang sumasagot ng sige pangako. Nanatili silang nakatayo sa ilalim ng papalubok na araw. Isang 27 taong gulang na babae mula sa Pilipinas at isang itim na kabayong walang sinumang nakapagpaamo. Iniligtas nila ang isa't isa at ginawang possible ang impossible. Magandang lumulubog ang araw sa Texas at isang bagong simula ang naghihintay bukas. Ngumiti ng malaki si Isabela. Hindi na siya natatakot. Dahil nariyan si Storm Chaser. Nariyan si Marcus at si Emily. At sa malayo sumusuporta ang kanyang lolo. Ngayon alam na ni Isabela na ang tunay na tagumpay ay hindi ang talunin ang iba kundi ang patunayan ang sarili. At ang pinakamalaking lakas ay nakmumula sa pusong may paggalang sa kapwa. Storm, alagaan mo ako bukas ulit, ha, idinikit ni Isabela ang kanyang nusa ni Storm Chaser. Tahimik na huminga ang kabayo. Lubusan ng lumubog ang araw at isa-isang lumitaw ang mga bituin. Sa ilalim ng kalangitan ng Texas, magpapatuloy ang kwento ni Isabela at Storm Chaser, hindi bilang isang katapusan kundi isang bagong simula. Nagpatuloy siyang tumakbo kasama si Storm Chaser at nanalo sa maraming karera. Makalipas ang isang taon nakuha ni Isabela ang kanyang lisensya bilang opisyal na horse trainer. Ang pinakabatang trainer sa kasaysayan ng Texas. At si Storm Chaser naging isang alamat ng manalo sa Texas Championship. Hindi na siya ang mailap na kabayong walang makapagpaamo. Siya na ang dakilang kampeon na minamahal ng lahat. Si Brett ay nagpapatakbo ngang isang maliit na horse rehabilitation center nag-alaga ngang ganasaktang kabayo. Si Jeff ay hinatulan ng pakakakulong. Paminsan-minsan binibisita ni Isabela ang kanyang lolo sa Pilipinas at ikinukwento niya ang lahat. Laging pareho ang sinasabi ng kanyang lolo. O apo ko, kahit nasaan ka man ikaw na ang pinakamagaling. Ngayon tumatakbo pa rin si Isabela kasama si Storm Chaser sa ilalim ng langit ng Texas. Musika. Nira espero ang isa't isa nautitsibela sa isa't isa. Ang respeto. Ang ipinakita ni Isabela kay Storm Chaser ay hindi isang teknik. Ito ay ang oras na ibinigay niya ang hindi
padalos-dalos na paglapit. Ang pagtingin sa kabayo hindi bilang isang kasangkapan, kundi bilang isang kasama. Iyon ang gumawa sa impossible na maging possible. Mayroon din ba sa paligid ninyo isang taong minamaliit na saktan at isinara ang puso o marahil ang sarili ninyo na mag-isang lumalaban sa isang banyagang kapaligiran? Tandaan ninyo ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa pamimilit kundi sa paggalang. At kahit nasaan ka man kahit sino man ang makasalamuha, mo ang taong unang magbubukas ng kanyang puso ang siyang laging nananalo. Maraming salamat sa inyong oras. Bago kayo umalis mangyaring make subscribe at I like ang video. At musika, pakisabi sa comment section kung saang lugar kayo nakikinig ngayon. Nice naming pakinggan ang bawat mahalagang salita mula sa inyo. Ito po ang In Life's Path, naniniwala sa walang hanggang potensyal ng tao.